for DJ Rocky's Secret Files. Nasa kabaong na si Mama nang makauwi ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Maria. At ito, ang aking secret file. 17 years old pa lang ako nung pinapunta na ako ni Mama sa Luzon. Kasi nangangailangan daw yung tita ko ng katulong. Kailangan ito ng magtitinda sa palengke. At ang magiging kapalit ng pagtulong ay ang pag-aaral ko. Oo, DJ Rocky. Kapalit ng pagtulong ko ay ang pag-aaral ko ng kolehiyo. Pero lumipas ang ilang buwan, hindi na ako nakapag-aral. Tumutok na lang ako sa pagtitinda ng mga manok. At lumipas pa ang mga buwan, naramdaman ko na lang na napapagod na ako. Kaya naman tumawag ako kay Mama. At ang sabi ko ay gusto ko nang umuwi sa probinsya. Pero nung nakausap ko na siya, sinabi niya lang sa akin na hindi. Hindi raw ako uuwi. Hindi na ako uuwi sa amin. Alam ko nung time na yun, mayroong sakit si Mama. Breast cancer, stage 2. Ang sabi niya, pag nauwi lang ako, masasaktan lang ako. Pag nakita ko siyang nahihirapan. Alam niya kasi na mama's girl ako. Kaya pinipilit niyang huwag akong umuwi. Isipin ko na lang daw na wala akong pamilya sa probinsya. Lumipas ang mga araw. Di na ako nagtrabaho sa palengke. Pinatigil na rin kasi ako ni tita. Uuwi na lang daw ako. Pero hindi ako umuwi. Dahil kinuha ako ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Ate Joanne. Dinala niya ako sa Maynila. 2 buwan din akong nanatili sa lugar nila. Naging tambay ako doon. Then isang araw, biglang nag-chat yung isa ko pang pinsan na lalaki. Itago natin sa pangalang Ryan ang pinsan kong to. Sabi niya, isasama raw niya ako sa Pampanga. Kasi andun daw yung kapatid ni Mama. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumama. Plano ko rin kasi noon na uuwi na ako sa probinsya namin. Sasabay ako sa kapatid ni Mama. Meron naman akong naipon na pamasahe. Pero nang makarating na ako sa Pampanga, hindi naman ako nakauwi. Hindi ako nakauwi sa probinsya namin. Simula ng pagdating ko sa Pampanga, nagtrabaho ako sa factory. Unang araw ko pa lang, nanginginig ako. Kasi lahat ng mga mata ng mga kasama ko, sa akin nakatuon. Mahihain pa naman ako nung time na yun. Tahimik lang, kumbaga. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, nakasanayan ko na rin makisama sa mga katrabaho ko. Then dumating ang year 2016. Nakakausap ko si Mama. Lumalala ang sakit niya. Kahit saan, napapadpad siya sa kung anumang lugar para lang magpagamot. Pero lumala ang sakit niya. Nakausap ko pa siya ng month of August, birthday niya. Hindi ko makakalimutang naiyak siya noon. Na para bang humihiyaw sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. At ako naman na nasa kabilang linya, naiiyak rin. Wala akong magawa. Kung pwede ko lang akuin lahat ng sakit na nararamdaman ni Mama, gagawin ko. Then month of September, birth month ko, ang lungkot. Gabi pa lang ng September 5,
nabalitaan kong itinakbo si mama sa ospital. Nahihirapan daw huminga. At nasasaktan na sa kirot ng pakiramdam niya sa isang braso niya na malapit doon sa dede niya na may bukol. Kinabukasan, tawag ako ng tawag. Gusto kong makausap si mama, pero nagpapahinga raw, natutulog. Lumipas ang oras, mga 12 noon, tumawag na naman ako uli. Tinatanong ko kung asan si mama, kung pwede ko bang makausap. Pero tulog pa rin daw. Hinayaan ko na lang muna. Nagtrabaho pa rin ako. Bandang 2:45 ng hapon, iba na ang pakiramdam ko, para bang may mabigat. Tas meron akong narinig na kanta, Tanging Yaman. Nakipagbiruan pa ako sa kasama namin sa trabaho na yung kanta gusto kong kantahin kay mama. Pagkatapos kong banggitin yun, biglang nagka-blackout. Wala lang naman sa akin yun, hindi ko binibigyan ng kahulugan. Break time namin nun. Pero iba pa rin yung pakiramdam ko. Gusto kong kuhain ang cellphone ko para lang makatawag sa probinsya namin. Then, sabi ko, ilang minuto pa naman para mag-break time. Tiisin ko na lang muna. Pagdating ng 3:00 ng hapon, tumakbo agad sa isip ko na puntahan ang cellphone ko. Sabay punta sa banyo. Paihina sana ako. Sabay on ng cellphone, missed calls at text. Lahat ng laman ng cellphone ko tawag ni Papa. Text ng kapatid ko, sabi nila umuwi na ako kasi wala na si Mama. Namatay na si Mama. Imbis na makaihi ako, parang hindi ko kayang umihi. Tumakbo na lang ako papunta sa higaan namin ng mga kasama ko at doon na ako nagwala. Umiiyak ako, nagmamanhid ang buong katawan ko, kakaiyak. Kasi hindi ko man lang nakausap yung mama ko sa huling sandali niya. Kinabukasan, agad-agad, bumili ng tiket yung ate ko para makauwi ako sa probinsya namin. Ang sakit lang. Nauwi ako sa bahay namin. Nasa kabaong na si Mama. Huli ko lang siyang nakitang buhay pa nung hinatid niya pa ako sa pier. Ang sakit makita siya na nasa kabaong na nakahiga. Sising-sisi ako nung time na yun na hindi ko man lang siya inalagaan o naalagaan kasi nasa malayo ako at hindi makauwi. Marami akong mga pinagsisisihan. At sana matuto kayo sa kwento ko. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, mahalin natin yung mga magulang natin. Hanggat buhay pa sila. Kasi minsan nasa huli ang pagsisisi. Tsaka pag sinabi nila na huwag ka nang umuwi, isipin mo na lang wala ka ng pamilya, huwag kang maniwala sa kanila. Umuwi ka kahit na ayaw nila tayong makita. Baka matulad kayo sa akin na nasa huli na ang lahat. Sising-sisi ngayon. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Maria. At ito ang aking secret file.